isang manugang ang hindi nakatiis dahil ginawa siyang katatawanan ng biyanan habang nag-host ito ng family reunion. Dahil naubusan na siya ng pagtitimpi sa biyanan ay sinampal niya ito ng divorce paper. Gusto niya nang putulin ang ugnayan niya sa demonyong biyanan at sa anak nitong mama's boy. Ang masama pa, sinampal ito ng ating bida sa mismong harap ng mga kamag-anak nito. Tunghayan natin ang kapanapanabik na paghihiganti ni Selena sa kanyang mapang-abusong asawa at biyanan. Simulan na natin ang istorya. Eto lang ba ang kaya mong gawin dito sa bahay? Ang gumastos ng pera ng anak ko. Kahit kailan wala ka talagang kwenta. Bulyaw ni Mildred sa kararating lamang ni Selena galing sa mall dahil namili ito ng mga damit para sa gagawing family reunion ng pamilya Baltasar, ang pamilya ng asawa niyang si Carlos. Ma, bumili lang ako ng mga damit na isusuot ko para sa reunion sa susunod na araw. Ako ang mag-host ng reunion kaya dapat presentable akong tingnan. Sagot naman niya sa nanay ni Carlos. Wala kang alam gawin kung hindi ang gumastos na lang ng gumastos ni hindi ka nga marunong maghanap ng sarili mong pera. Natigilan na lamang si Selena. Sa loob ng 2 taon na pagsasama ni na Carlos ay nasanay na siya sa bungangerang ina nito. Lahat na lang yata ng ginagawa niya sa bahay ay pinapakialaman siya nito. Ma, hindi mo rin naman siguro gustong pagtawanan si Carlos ng mga pinsan niya. Kasi ang asawa niya, mukhang losyang na nag-host ng family reunion nyo, di ba? Masamang tingin ang itinapon sa kanya ng ina ni Carlos na si Mildred. Nagdadabog itong naupo sa couch at sinuri ang mga pinamili niyang damit. Magluto ka na ng hapunan natin. Ayusin mo ha. Dito maghahapunan si Laika. Alam mo naman yon, maselan sa pagkain. Napabuga na lamang ng malalim na hininga si Selena sa narinig na sinabi ng kanyang biyanan. Uutusan lang pala siyang magluto ng hapunan para sa paborito nitong bisita ay ang dami pa nitong satsat. Sa loob ng 2 taon na pagsasama ni na Carlos ay wala pa siyang ibang hiling kundi ang matanggap siya ng pamilya ng asawa niya. Pero mukhang imposible yatang mangyari ang bagay na yun. Malapit nang maubos ang pasensya at pagtitimpi niya sa ugali ng kanyang biyanan. Si Mildred Baltasar na biyanan niya ay napakasama ng ugali. Matapobre ito at napakaliit ng tingin sa kanya bilang tao. Sa tingin nito ay isa siyang utusan na pwedeng gawing katulong sa bahay nila. Para makatipid raw ang anak nitong si Carlos sa gastusin sa bahay, ay pinaalis nitong katulong nilang mag-asawa at si Selena ang pumalit bilang muchacha sa pamamahaya ng mga Baltasar. Habang ang magaling niyang asawa na si Carlos ay pikit mata lamang sa lahat ng nangyayaring ito sa kanilang bahay. Wala itong pakialam kung nahihirapan ba siya sa sitwasyon niya. Minsan nga pati si Carlos ay dumadagdag pa sa pagpapahirap sa kanya. Selena! Selena! Nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay si Selena nang marinig na sumisigaw ang kanyang asawa. Kararating lamang nito galing sa trabaho. Hindi niya alam kung anong nangyayari rito at bakit na naman ito sumisigaw. Carlos, nandito ka na pala. Halika, pumasok ka. Ano ba yung dala mo? Ang dami mong tanong. Kunin mo na nga ito. Halos maputol ang balikat ni Selena sa napakabigat na dalahin ni Carlos na binuhat niya. Sininghalan pa siya nito at sinabing dalhin ng maayos at baka mabasag ang mga yon. Isang set ito ng mamahaling antique vase na nakabalot sa box at binitbit niya sa sala. Ito pala ang pinamili ni Mildred sa malaking halaga na kinuha nito sa sisidlan ng kumpanya ni Carlos. Samantalang malaking isyo kay Mildred ang 2 pares ng damit na pinili niya. Balak niya magtrabaho pagkatapos ng reunion ng mga Baltasar para kahit papano ay hindi na siya magiging pabigat pa sa kanyang asawa.
Minsan ay gusto niyang pagsisihan ang pagpapakasal kay Carlos, pero mahal niya ito at ang lalaking ito ang pinangakuan niyang paglaanan ng kanyang pagmamahal sa habang buhay. Si Carlos Baltasar, isang mayaman at gwapong businessman. Kilala siya sa bayan ng San Martin. Bukod sa gwapo ito ay maganda din at matikas ang pangangatawan nito. Matipuno at kayang makipagsabayan sa mga modelo. Matalino din si Carlos. Pero sunod-sunuran sa kanyang inang si Mildred. Isa siyang certified mama's boy. Pagtitiis, pagpapasansya at mas mahaba pang pasansyang kailangan ni Selena para lamang manatili sa tabi ng lalaking pinili niyang makasama ng habang buhay dahil hanggat maaari. Patutunayan niyang hindi siya nagkamali sa kanyang pinili. Kaya lahat ng pagtitiis ay gagawin niya. Lahat ng pagpapakumbaba ay gagawin niya. Kahit minsan ay masakit na. Maganda naman ang relasyon ni Carlos at Selena bilang mag-asawa, kaya okay lang din naman. Alam niyang hindi siya gusto ni Mildred bilang asawa ng anak nitong si Carlos. Kahit ngayong asawa na siya, ay harap-harapan pa ring dinadala ni Mildred sa kanilang pamamahay ang babaeng si Laika na gusto nito para sa kanyang anak. Kinagabihan ay dumating na si Mildred na kasama ang paborito nitong si Laika. Anak ito ng mayamang kumari niya, isang interior designer. Madalas ay nanliliit si Selena dahil parati siyang kinukumpara ng kanyang biyanan kay Laika na malayo ang narating ng matalinong babae na mayaman at kasama sa mga kilalang pamilya sa bayan ng San Martin. Ihanda na yung pagkain. Naririto na ang bisita ko. Selena, dalian mo't nagugutom na kami. Nagkandara pa si Selena na ihanda sa mesa para sa kanilang espesyal na bisita. Hello Carlos, I miss you. Kumusta yung ongoing project mo? Alam mo bang may papasok na napakalaking kumpanya ng San Andreas City dito sa atin? Masayang bulalas nito. Umiwas na lamang si Selena ng tingin dahil hinalikan ni Laika sa pisngi ang kanyang asawa. Sigurado ka? Papasok sa bayan natin ang Lux? Ang Lux Industrial Corporation ay ang pinakamalaking engineering company ng San Andreas City. Kilala ito dahil sa napakayaman ng may-ari ng kumpanyang ito, ang pamilya Sebastian. Yes, plano ni Daddy na lumuwas ng San Andreas next week para makipag-meeting sa mga Sebastian. Iba na rin kung tayo yung una. Gusto mo bang sumama? Anak, huwag mong palalagpasin ang oportunidad nito, lalo na pinakamayaman ng mga Sebastian. Umaabot ng trillions ang assets ng pamilya nila. Ay, grabe. Huwag kang gumaya sa iba dyan na wala nang ang pinag-aralan. Wala pang magawa sa buhay kung hindi ang gumastos. Ay, sumasakit ang ulo ko dyan kay Selena. Pumanting ang tenga ni Selena sa kanyang narinig. Pinag-iinitan na naman siya nito. Matalim ang tingin na ipinukol sa kanya ni Carlos. Nais niyang sumagot sa biyanan pero pinili niya na lamang na manahimik. Hindi na rin ito magpapatalo kung sakali. Anong ginagawa mo dyan? Lumayo ka nga rito. Naaalibadbaran ako sa iyo eh. Huwag kang sumabay sa amin. Nasisirang magandang gabi ko nang dahil sa'yo. Napakagatlabi na lamang si Selena at tumayo na sa kinauupuan. Pinigil niyang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Nagmamadali siyang lumabas ng dining area at tumungo sa beranda para lumanghap ng sariwang hangin. Doon ay napasulyap siya sa kalangitan. Kahit bituin ay wala siyang nakikita. Kahit bituin na lang sana para sumaya siya kahit papano. Ngunit wala talaga. Nagkamali ba siya ng piliin ang buhay na kasama si Carlos? Nagkamali ba siyang iwan ang kanyang dating buhay at kinalimutan kung ano at kung sino siya para sa lalaking minahal niya? Isang buwan na lamang ang palugit ng kanyang ama kapag hindi pa rin naging maayos ang pamilyang binuo niya kay Carlos ay babalik na siya sa dating buhay niya kasama ang kanyang pamilya. Kung hindi niya lang utang kay Carlos ang buhay niya,
Hinding-hindi niya gagawin ang bagay na ito. Pero si Selena ay may isang salita. Kung anong sinabi niya ay talagang gagawin niya yon. Matapos siyang iligtas ni Carlos mula sa kamatayan noon ay naipangako niya sa sarili na she will spend the rest of her life and compensating Carlos sa pagliligtas nito sa buhay niya. Si Selena, isang babae pero kapag magdesisyon sa buhay ay mas matindi pa sa mga lalaki. Hindi mo pwedeng baguhin ang desisyon niya dahil mas matibay pa ito kesa sa bato. Pero hindi siya tanga at hindi siya habang buhay na magtitiis sa ganitong buhay kasama ang lalaking pinili niya. Baka sa unang pagkakataon ay magkamali siya at matalo ang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Baltasar Family Reunion. Napaka-busy ng buhay ni Selena simula pa kaninang umaga hanggang ngayong tanghalian. Ikot dito, ikot doon sa pag-aasikaso sa mga bisita na puro tiyahin at mga pinsan ni Carlos. Paparating na sina papa at mama kaya umayos ka. Singhal sa kanya ng biyanana na napakayabang. Pinahid ni Selena ang tagaktak na pawis sa kanyang noo. Wala man lang siyang panahong mag-ayos ng sarili dahil sa kanyang lahat ng trabaho. Napasulyap siya sa kinaroroonan ni Carlos na puno ng paninibugho ang kanyang puso dahil kanina pa naka-abrasyete sa braso ng asawa ang kababata nitong si Laika. Kung titingnan ay mukha pa itong mag-asawa lalo na sa pagtrato ni Carlos kesa sa kanya. Naikuyom niya na lamang ang kamao. Sumusobra na yata ang pagtitiis niya. Nagmamadaling umakyat sa taas ng bahay si Selena para magbihis ng maayos na damit na binili niya noong nakaraan para magmukha naman siyang presentable sa harapan ng lahat. Nagmamadaling hinubad niya ang apron at pumanhik sa itaas. Napangiti na lamang siya na nakatitig sa itsura niya sa salamin. Refleksyon ng isang babaeng maganda pa rin sa paglipas ng panahon. Isang sophisticadang babae na maganda pero nawala ng kislap dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Mapait na napangiti na lamang si Selena at isinuot ang pares ng hikaw na binili niya. Isang royal blue dress ang isinuot niya na hakab sa magandang hubog ng kanyang katawan. Nangingislap siyang tingnan dahil nilalabas ng kulay blue na damit ang makinis at maputi niyang balat. Dumagdag doon ang kagandahan niyang hindi mo makikita ng basta-basta lang sa tabi-tabi. Natural na mamula-mula ang labi niyang perpektong hugis puso na bumagay sa maliit niyang mukha. Ang matangos niyang ilong na napaka-prominenteng tingnan, singkit na mga mata niyang binagayan ng pormadong kilay niya. Malalantik din ang mahahaba niyang mga pilikmata, ang mga matang matitiim ngunit tila bituing nagniningning na kumikislap at palaging nangungusap. Sobrang ganda ni Selena ng araw na ito. Simula ngayon, hindi mo na ako pwedeng tapakan, Mom. Dahil makikilala niyo ng tunay na Selena. Tapos na ang araw ng pagtitimpi ko. Nauumpos na ang oras na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ito na ang huling araw para patunayan niya sa ama na si Carlos ang lalaking nararapat para sa kanya. Ito rin ang unang araw na lumabas siya sa pagtatago sa kanyang lungga. Isinuot niya ang high heels na kulay silver at napangiti na lamang siyang muli. At last, nakita niya nang muli sa salamin ang dating Selena. Ang tunay na Selena. Selena! Selena, lumabas ka dyan! Kailangan mong pagsilbihan ng mga Baltasar! Napangiwi na lamang si Selena nang marinig ang matinis na boses ng biyanan na mata pobre at walang klas. Mabilis na binuksan niya ang pintuan at napanganga ito nang makita siya. Dinaanan niya na lamang ito sa harapan at tumuloy na sa ibaba. Tinawagan niya mga taga-silbi na binayaran niya para mag-serve sa mga bisita. Nataranta namang napasunod sa kanya si Mildred.
Hoy, bakit ka nagsuot ng ganyan? Hindi niya ito pinansin at nagtungo kay Carlos. Kitang-kita niyang shock sa mga mata ni Carlos nang makita siya. Hindi nito mapigilang mapanganga at nagmamadaling inalis ang kamay ni Laika sa mga braso nito. Selena? Napangiti itong hinawakan ng makalo niya nga mga kamay. Puno ng paghanga ang mga mata ni Carlos habang ang mga mata'y hindi umaalis sa mukha niya nga napakaganda. Partida pang wala siyang make-up dahil hindi niya na nagawa pa. Ang ingay kasi ng biyanan niya na si Mildred. Masayang ipinakilala siya ni Carlos bilang asawa sa mga tiyahin at pinsan nito. Kita niya naman ang paghanga sa mga mata ng mga ito nang makita at makilala ang asawa ni Carlos. Habang ang ina naman ni Carlos ay hindi makapaniwala sa nakikita sa paligid. Nagiging sentro sa mga mata ng pamilya Baltasar ang asawa ni Carlos. Puno ng paghangang mga mata ng mga ito at nakatitig kay Selena. Nagpupuyos ang kalooban ni Mildred. Hindi ito ang gusto niyang mangyari. Ang gusto niya ay ipahiya si Selena. Hindi nga ito binigyan ng pera, kaya saan galing ang perang ipinambayad nito sa mga serbedorang naroroon. Wala ka talagang kwentang babae ka. Gumastos ka pa ng malaki para lamang sa mga serbedora. Kawawang anak kong nagtatrabaho para lang tustusan ang kaartehan mo. Nawawala ang magandang ngiti sa mga labi ni Selena nang marinig ang malakas na boses ng kanyang biyanan. Ma! Pagsaway ni Carlos sa kanyang ina. Napakarami kasing mga kalahi nila ang naroroon. Ayaw man ni Carlos na mapahiya sa lahat. O hindi ba totoo? Wala ngang ginawa yan sa bahay na parang reyna kung umasta. Magastos pa. Wala man lang na itutulong sa iyong nagkakandakuba na sa pagtatrabaho. Masunod lamang ang mga luho niya. Isang walang kwentang asawa. Natahimik ang lahat ng naroon habang si Mildred ay patuloy sa pagsasalita ng mga masasakit na salita laban kay Selena. Pinulot ka lang naman ng anak ko mula sa bukid. Walang pinag-aralan. Isang langaw na tumungtong sa likod ng kalabaw. Isang babaeng wala man lang ambag sa pamilya. Tingnan nyo! Ang gara, hindi ba? May pambayad pa sa mga serbedora. Hindi na nakatiis si Selena na hindi ito sagot-sagutin. Ma, sarili kong perang ginastos ko. Hindi pa man siya tapos sa sasabihin ay tumama na sa pisngi niya ang mga palad ng matandang Baltasar, ang lolo ni Carlos. Nakita niyo na? Sinasagot-sagot pa ako? Ako pa ang mali? Walang pinag-aralan ng babaeng yan at magpasalamat na lamang dahil pinakasalan ni Carlos. Hindi ko alam kung saan pupulutin niya kung hindi dahil sa anak ko. Hiyang-hiya si Selena dahil umugong ang bulong-bulungan na wala siyang pinag-aralan. Mahirap pa sa daga at taga-bukid. Sumusobra na ang buong pamilya Baltasar sa pangiinsulto ng mga ito sa pagkatao niya. Binulyoan pa siya ng lolo ni Carlos na si Fernando Baltasar na hindi siya nararapat sa pamilya nila. Tama pa. Si Laika naman talagang nararapat sa tabi ni Carlos. Tingnan niyo si Laika. Maya